Lumayas ka, huwag ka nang babalik. Iyan ang mga salitang nakasulat sa isang lukot na papel na nakapatong sa ibabaw ng mga damit ko sa loop ng malatang ipinadala ng asawa ko. 3 araw na akong nagbabantay sa aking amang na-stroke at nakaratay sa ospital. Sa halip na pumunta at damayan ako sa aking paghihirap, ipinadala niya ang lahat ng gamit ko upang ipaalam na itinataboy na niya ako. Siguro, inisip niyang dahil nawala na ang lahat sa akin, tuluyan na akong babagsak at magmamakaawa sa kanya sa kalye. Ngunit hindi niya alam, ang babaeng itinapon niya ay hindi isang hamak na asawa lamang na sunod-sunuran. Ako ang pinakamagaling na tagapamahala ng pananalapi sa isang malaking kumpanya ng konstruksyon sa lungsod ng Makati. Isang babaeng hindi basta-basta mapapabagsak ng sinuman. Ang malatang ipinadala niya ay hindi ang katapusan ng lahat. Ito ang hudyat ng pagsisimula ng isang paghihiganti na magdudulot sa kanya ng matinding dusa. Bukas na bukas din, luluhod siya sa aking harapan, umiyak at nagmamakaawa ng tawad. Ako si Teresa, 34 na taong gulang. Bilang isang tagapamahala ng pananalapi, palaging abala ang aking araw. Bawat numero, bawat kontrata at bawat sentimo ay dumadaan sa aking masusing pagsusuri kaya palaging pagod at batak ang aking isipan. Ngunit gaano man kahirap ang trabaho ko sa siyudad, palagi kong sinasabi sa aking sarili na pag-uwi ko sa aming tahanan, makakahinga rin ako ng maluwag. Mayroon akong uwian, isang pamilya at isang asawang maasahan na yayakap sa aking napagod. Ang pangalan ng asawa ko ay Paolo. Sa paningin ngang karamihan sa aming mga kapitbahay at kamag-anak, isa siyang napakabait, matulungin at magalang na lalaki. Sa 6 na taon naming pagsasama, naniwala rin ako na isa akong napakaswerteng babae dahil siya ang napangasawa ko. Hindi siya nalalasing gabi-gabi, hindi nagsusugal, at hindi kailanman nanigaw ng asawa sa harap ng ibang tao. Subalit, ang mga katira lamang sa isang bubong ang makakaalam ng katotohanan. Minsan, ang isang kasal ay hindi nasisira dahil sa isang malaking away. Unti-unti itong lumalamig, unti-unting namamatay, hanggang sa dumating ang araw na kahit makatabi kayo sa kama, pakiramdam mo ay isang estranghero ang kasama mo sa isang kumot. Nagsimula iyon kalahating taon na ang nakalilipas. Kapansin-pansin ang pagbabago ni Paolo. Madalas na siyang ginagabi sa pag-uwi mula sa trabaho. Ang kanyang telepono ay palaging may nakalagay na lihim na numero at kapag ipinapatong niya ito sa mesa, palaging nakataob ang harapan nito. Para siyang isang taong takot na may makakitang iba sa kanyang magaginagawa. Minsan, kapag lumalapit ako sa kanya, bigla siyang tatayo at pupunta sa garahe upang sagutin ang isang tawag. Kapag tatanungin ko kung sino iyon, ang palaging sagot niya ay maikli at walang gana. Trabaho lang ito, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Pagod ako, ang madalas niyang sabihin habang nakatalikod sa akin. Ayaw kong maging isang asawang palaging, naghihinala at nagtatanong. Ayaw kong magmukhang walang tiwala at makitit ang isip, kaya kahit maraming beses kong naramdaman na may mali, pinilit kong lunukin ang aking mga pagdududa. Inisip ko na baka marami lang talaga siyang problema sa kanyang pinagtatrabahuhan. Kapag tumatanda na ang isang lalaki, dumarami ang kanyang ngapasanin at magabayarin. Bilang asawa, kailangan kong maging mas maunawain at mapagpasensya. Iyon ang ginawa ko. Nagtiis ako at umatras ng isang hakbang upang hindi kami magaway hanggang sa dumating ang umagang iyon na bumago sa lahat. Isang napaka-ordinaryong umaga. Nakatayo ako sa kusina, naghihiwa ng nga gulay para sa almusal na ihahanda ko para sa kanya. Nakaupo si Paolo sa hapagkainan, hindi maalis ang tingin sa kanyang telepono. Nginungian niya ang kanyang pagkain, ngunit mukhang hindi niya nalalasahan ang anumang isinusubo niya. Napakatahimik ng buong bahay, tanging ang tunok lamang ng aming orasan ang maririnig.
Biglang tumunog ang aking telepono. Ang pinsan kong si Carlo ang tumatawag. Bihirang tumawag si Carlo ng ganito kaaga. Kaya nang makita ko ang pangalan niya na lumabas, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Pagsagot ko pa lamang, narinig ko agad ang nanginginig at nagmamadaling boses niya na humihinging saklolo. Ate Teresa, si Tito Carding, inatake. Papunta na kami ngayon sa pagamutan. Kailangan mong pumunta rito agad. Bilisan mo, ate, parang awa mo na. Nabitawan ko ang kutsilyong hawak ko. Tumunok ito nang bumaksak sa malamig na sahig. Nanigas ang buong katawan ko. Halos mabingi ako at ang mga salitang inatake hindi pa namin alam at bilisan mo ay patuloy na umaling-aungaw sa aking isipan. Ang aking amang si Mang Carding na 60 taong gulang ay palaging malakas at malusog. Saan man siya magpunta, ano man ang kanyang gawin, wala siyang inirereklamong sakit. Siya ang haligingang aming pamilya mula nang pumanaw ang aking ina. Hindi ko kailanman inisip na makakatanggap akong ganitong balita tungkol sa kanya. Tumakbo ako papuntang sala. Nanginginig ang aking boses nang magsalita ako at nakatingin sa aking asawa. Paolo, inatake si tatay. Kailangan kong pumunta sa ospital ngayon din. Tiningnan lamang ako ni Paolo ng halos 2 segundo bago niya ibinaba ang kanyang telepono sa mesa. Hinintay kong mag-alala siya na sabihin niyang sasamahan niya ako dahil pamilya kami at ama niya rin ito sa batas. Inaasahan ko ang kahit kaunting pag-aalala o pag-asa na aalalayan niya ako, ngunit wala. Bahagyang kumunot ang kanyang at ang sumunod niyang sinabi ay nagpalamig sa aking buong pagkatao. Sige, pumunta ka na. Siguraduhin mo lang na hindi maapektuhan ang trabaho mo at mga gawaing bahay. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko lubos maisip kung paano nakayanan ng asawa ko na sabihin iyon matapos marinig na isinugod sa ospital ang aking ama. Hindi siya sumigaw, hindi siya galit, ngunit ang malamig at walang pusong tono ng kanyang pananalita ay mas masakit pa sa anumang sampal. Tiningnan ko siya, gustong magsalita, ngunit parang may nakabara sa aking lalamunan. Muli, pinilit kong intindihin ang sitwasyon. Baka labis lamang siyang abala, kaya ganun siya sumagot. Iba ang paraan ng mga lalaki sa pagpapakita ng emosyon. Ayaw kong gumawa ng gulo sa bahay habang nag-agaw buhay ang aking ama. Tumakbo ako sa kwarto, nagpalit ng damit, at mabilis na kumuha ng ilang gamit na isiniksik ko sa isang maliit na bag. Dahil sa sobrang panginginig ng aking magkakamay, ilang beses kong nabitawan ang zipper. Nakapagtataka na kahit sa gitna ng matinding pag-aalala, hindi ko pa rin nakalimutan ang aking tungkulin bilang asawa sa bahay na iyon. Bumalik ako sa kusina, pinatay ang kalan, at inilagay ang natirang ulam sa loob ng palamigan. Nagiwan pa akong bilin kay Paolo na may kanin at ulam na pwede niyang initin para sa kanyang hapunan. Tinitiklop ko pa ang damit na iniwan niya sa ibabaw ng kama. Kung isipin ko ngayon, napakaawa at nakakatawa naging hitsura ko nun. Nasa bingit ng kamatayan ang aking ama, ngunit iniisip ko pa rin na kailangang malinis ang bahay at hindi dapat magutom ang asawa ko. Bago ako umalis, lumingon ako kay Paolo. Nakaupo pa rin siya roon at nakatingin sa kanyang telepono. Sinabi ko sa mahinang boses na baka ilang araw ako sa ospital at tatawag na lang ako kung may kailangan. Isang maikling tango lang ang isinagot niya nang hindi man lang tumitingin sa akin. Para bang hindi ang kanyang asawa ang umaalis, kundi isang katulong na nagpaalam para magbakasyon ng ilang araw. Habang nasa loop ng taxi papunta sa ospital, pakiramdam ko ay may malaking bato na nakadagan sa aking dibdib. Ang kalangitan sa Maynila ay kulay abo at ang malamig na hangin ay pumasok mula sa bintana ng sasakyan. Niyakap ko ang aking bag habang paulit-ulit na tinatawagan si Carlo at ang doktor.
Ngunit walang malinaw na sagot na lalong nakpalala sa aking takot. Nang huminto ang taksi dahil sa pula ang ilawng trapiko, nakita ko ang aking sarili sa salamin ngang bintana. Biglang pumasok sa isip ko ang malamig na tingin ni Paolo kaninang umaga. Masyado ba akong nag-iisip? Baka dahil lang sa pag-aalala ko kay Tatay kaya ako nakakaganito. Pilit kong kinukumbinsi ang aking sarili na magiging mayos din ang lahat pagka-uwi ko. Ngunit kakaiba talaga ang kutob ng isang babay. Tahimik itong bumubulong sa aking isipan, walang porma ngunit patuloy na sumusugat sa aking kalooban. Ang kaba na iyon ay sumunod sa akin hanggang sa pagbaba kong taksi. Nang marating ko ang silid ng mga nasa kritikal na kondisyon at makita ang mga umiyak kong kamag-anak, nang hina ang aking mga tuhod. Nang bumukas ang pinto at makita ko ang aking ama na nakaratay roon, nakapikit ang makamata at maraming nakakabit na tubo sa katawan. Hindi ko na napigilan ang pagagulgol na kanina ko pa pinipigilan. Sa sandaling iyon, nawala sa isip ko ang lahat ng problema sa trabaho at maging ang nga iniisip ko tungkol sa aking asawa. Iisa na lang ang nasa isip ko, hindi pwedeng may mangyaring masama sa aking ama. Nangako ako na hindi ako alis sa tabi niya, kahit abutin pa ngang ilang araw o linggo. Wala akong kaalam-alam na habang nakakagulo ako sa ospital, ang 6 na taon kong tahimik na buhay may asawa ay unti-unti nang binabago at sinisira sa aking likuran. Amoy na amoy sa kwarto ang matapang na gamot na pamilyar sa lahat ng pagamutan. Habang nakaupo ako sa tabi ng aking ama, naisip ko kung gaano kabilis magbago ang buhay. Ilang araw lang ang nakalipas, tinawagan pa niya ako, tinatanong kung kailan ako uuwi para kumain, kung hindi ba ako nahihirapan sa trabaho, kung pumapayat ba ako dahil sa pagpapagod ko para sa pamilya namin. Ngayon, nakaratay siya, namumutla at halos hindi gumagalaw. Hinawakan ko ang kanyang kamay na may magabakas ng pagtanda at sa kabilang kamay ay inayos ko ang kanyang kumot. Hindi ko inalis ang aking paningin sa makina na sumusukat sa tibok ng kanyang puso. Pakiramdam ko kapag pumikit ako, baka tuluyan na siyang mawala sa akin. Simula nang mamatay ang aking ina, si tatay na ang naging nanay at tatay ko. Hindi siya magaling magpakita ng pagmamahal sa salita, ngunit ibinigay niya ang lahat para sa akin. Nang mag-aral ako sa kolehiyo, siya mismo ang nagpapadala ng bigas at ulam mula sa probinsya. Nang ikasal ako, ibinigay niya ang lahat ng kanyang naipon upang hindi ako maliitin ng pamilya ng asawa ko na laging nakatingin sa aming antas sa buhay. Ang makita siyang ganito ay parang pinipiga ang puso ko. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Tuwing may papasok na nurse, nakabantay ako. Tuwing may dadaan na manggagamot, agad akong tumatayo upang magtanong. Kahit gaano kapagod at kagulo ang isip ko, naghintay akong tawag mula kay Paolo. Pagkatapos ng lahat, biyenan niya ang nakaratay. Ngunit lumipas ang buong araw, walang ni isang tawag mula sa kanya. Pagsapit ni gabi, umilaw ang telepono ko at may pumasok na isang maikling mensahe. Kumusta ang tatay mo? Iyon lang. Walang pag-alala, walang emosyon. Kahit masakit at nakakadismaya, pinilit kong isipin na baka abala lang talaga siya sa negosyo. Nagpadala ako ng mahabang mensahe tungkol sa kalagayan ng aking ama, ngunit lumipas ang maraming oras bago niya ito binasa at wala na siyang naging tugon pagkatapos noon. Nakatayo ako sa malamig na pasilyo ng ospital habang umihip ang malamig na hangin mula sa labas. Naisip ko ang mga unang buwan ng aming kasal. Nang magkaroon ng simpleng ubo si tatay noon, si Paolo pa mismo ang bumili ng gamot at nagbantay. Tuwang-tuwa si tatay sa kanya noon dahil napatunayan niyang nasa mabuting kamay ako. Naniwala rin akong mabuti siyang tao. Iyon ang dahilan kung bakit ang panlalamig niya nitong mga nakaraang buwan ay parang isang maliit na tinik na unti-unting ibinabaon sa aking puso. Pangalawang araw, hindi pa rin mayos ang kalagayan ng ama ko.
Wala pa siyang malay. Lumabas ako sa pasilyo at tinawagan si Paulo. Hindi para magalit, kundi para makarinig ng kahit kaunting pag-asa o pampalubag-loob mula sa asawa ko na inaasahan kong karamay ko sa ganitong oras. Ilang beses tumunog ang linya bago niya sinagot. May pulong ako. Bakit ka ba napatawag? Gusto ko lang ipaalam ang kalagayan ni tatay, sagot ko, at gusto ko lang sanang makausap ka. Nang sabihin ko iyon, halos mabulunan ako sa aking sariling laway dahil sa bigat ng nararamdaman ko. May ilang segundong katahimikan sa kabilang linya bago siya sumagot ng pabalang. Abala ako sa trabaho, mamayang gabi na lang tayo mag-usap. Ngunit sa sandaling iyon, ang narinig ko sa kabilang linya ay hindi tunong ng mapapel o boses ng mataong nag-usap tungkol sa negosyo. Narinig ko ang isang mahinang musika na kadalasang tinutugtog sa mga pampublikong pasyalan. At sumunod dun ang isang matinis na halahak ng isang babae. Napakaiksi lamang nito, ngunit sapat na para manigas ako sa kinatatayuan ko sa gitna ng malamig na pasilyo ng pagamutan. Agad akong nagtanong, nasa pulong ka ba talaga, Paulo? Sumigaw siya. Kung ayaw mong maniwala, bahala ka sa buhay mo. Ang dami ko na ngang problema sa trabaho, dadagdag ka pa. Pagkatapos ay pinatayan niya akong linya. Naiwan akong nakatayo na parang tuwod. Dati, kahit gaano pa siya kagalit, hindi niya ako kinakausap ng ganito. Ang kaba ko kahapon ay naging isang matinding pagdududa na sumusugat sa aking isipan. Bumalik ako sa upuan at pinilit kalmahin ang sarili. Baka sa telebisyon lang iyon o baka nasa labas siya kasama ang nakatrabaho. Pinilit kong bigyan ng dahilan ang asawa ko, ngunit lalo lang akong napagod sa kakaisip. Pagsapit ng tanghali, habang naghihintay sa resulta ng pagsusuri ng aking ama, naisipan kong tingnan ang aking pondo dahil alam kong lalaki ang gastusin namin sa pagpapagamot. Walang problema sa aking sariling ipon. Ngunit nang suriin ko ang aming makasamang yaman sa bangko, hindi ako makapaniwala sa nakita ko. May napakalaking halagang nailabas kani-kanina lamang. Tumayo ako. Hindi ito pera para sa simpleng panggastos sa bahay. Isa itong malaking halaga na pinahirapan naming ipunin ng matagal. Agad kong tinawagan si Paulo. Mabilis niyang sinagot, ngunit ramdam ko ang matinding inis sa kanyang boses. Pinilit kong maging mahinahon nang magtanong ako. May malaking perang na ilabas mula sa ipon natin. May pinakbayaran ka ba? Natahimik siya bago sumagot ng malamig. Pera ko iyon, ginamit ko. Bakit kailangan mo pang magtanong sa bawat sentimong ginagastos ko? Nabigla ako. Sa 6 na taon namin, hindi niya ako kinausap ng ganyan. Kapag may malaking pera kaming ilalabas, palagi kaming nagpapaalam sa isa't isa bilang paggalang. Ngayon, para bang wala akong karapatan sa prang iyon na pinagtulungan naming buuin. Ano ka mo? Tanong kong nanginginig ang lalamunan dahil sa pinipigilang luha. Sinabi ko na sayong abala ako. Alagaan mo na lang ang tatay mo diyan. Ako na ang bahala sa pananalapi natin. Pinatayan niya ulit ako ng linya. Nakatitik lamang ako sa hangin. Nanlalamig ang buong katawan ko. Hindi lang ito tungkol sa salapi. Unti-unti niyang tinatanggal ang anumang pagalang na natitira sa aming pagsasama bilang mag-asawa. Kinahapunan, habang tinutulungan ko ang ama ko na umupo ng maayos sa kama, nakatanggap ako ng mensahe mula sa matalikong pinsan na si Carla. Isang maikling mensahe, ngunit nagpatindig ng aking balahibo. Ate Teresa, may problema ba kayo ni Kuya Paulo? Ilang beses ko na siyang nakikitang may kasamang ibang babae na naglalakad sa labas. Nung una akala ko kliyente lang sa trabaho, pero magkahawak silang kamay. Tinitigan ko ng matagal ang mensaheng iyon. Kung ang malamig niyang pakikitungo lang, kaya ko pang palampasin. Kung ang salapi lang, maisip kong may binayaran siyang mahalaga para sa aming hinaharap. Ngunit kung sarili kong dugo at laman ang nakakita sa asawa kong may hawa na ibang kamay, hindi ko na ito pwedeng ipagwalang bahala.
Ngunit ayaw ko pa ring maniwala ng lubusan. Kailangan kong maging matatag dahil nakaratay pa ang ama ko. Hindi ako pwedeng bumaksak ngayon. Nang ikatlong araw, bumuti na ang lagay ng ama ko. Lumipas na ang panganib at unti-unti na siyang nakakabawi ng lakas. Halos maya ako sa tuwa at galing sa matinding pag-aalala. Naisip ko, bukas babalik ako sa bahay, kukuha ng bagong damit at titignan kung ano ba talaga ang nangyayari doon. Nagpadala ako ng maikling mensahe kay Paolo. Uuwi ako bukas. Ngunit lumipas ang buong gabi, walang dumating na sagot mula sa kanya. Kinaumagahan, isang tagapahatid ang dumating sa ospital, dala ang isang pamilyar na maleta. Pagkabukas kong maleta sa isang madilim at tahimik na sulok ng pagamutan, bumungad sa akin ang lahat ng aking damit. Itinapon at isiniksik ng walang pakialam. Sa gilid, nandun ang lukot na papel na may sulat kamay ng aking asawa. Lumayas ka. Huwag ka nang babalik. Walang luha na pumatak sa aking mamata. Tanging isang matinding kalamigan ang bumalot sa aking puso habang pilit kong inuunawa ang pagtataboy niya sa akin habang nasa bingit ng kamatayan ang aking ama. Tinawagan ko si Carla upang palihim na pumunta sa aming bahay at tingnan ang paligid bago ako tuluyang umuwi. Makalipas ang 40 minuto, nagpadala ng mensahe si Carla na nagpatigil sa pag-ikot ng aking mundo. Ate Teresa, may babay sa loop ng bahay ninyo. Nakasuot ng gadamit mo at siya ang nagbukas ng pinto. Nanigas ang buong katawan ko habang nakatingin sa mga salitang iyon. Sino ang babaeng ito na malakas ang loob na sakupin ang aking tahanan at ano ang ginagawa niya sa loob ng pamamahay na pinahirapan kong itayo kasama ng lalaking minsang nangako sa harap ng altar na mamahalin ako habang buhay. Nakatitik lamang ako sa maliit na salamin ng aking telepono. Ang masalitang ipinadala ni Carla ay tila mga patalim na walang awang humihiwa sa aking dibdib. Isang babae sa loob ng aking bahay, nakasuot ng aking madamit. Kung ang ibang misis ang nasa kalagayan ko, marahil ay nawalan na silang katinuan. Marahil ay sumakay na silang sasakyan, sumugot pauwi, sumisigaw sa buong kalsada at handang manabunot hanggang sa umagos ang dugo. Ngunit nangingibabawa ang pagiging tagapamahala ng pananalapi sa aking pagkatao. Ang bawat numero, bawat suliranin at bawat krisis ay kailangang suriin bago gumawa ng hakbang. Ang pag-iyak ay walang may tutulong sa isang taong nais kang patayin ng buhay. Huminga ako ng malalim, pinipigilan ang pangingining ng aking mga kamay at nagtipik ng mensahe kay Carla. Huwag kang gagawa ng ingay, kuhanan mo ang litrato. Kahit palihim lang, kahit sa ang bintana, basta makita ko ng malinaw ang mukha niya, kailangan kong patunay. Ilang minuto ang lumipas, ngunit tila isang buong dekada ang habang ang paghihintay sa malamig na pasilyo ng ospital. Ang amoy gamot ay tila lalong nagpapabigat sa aking paghinga. Tumunok ang telepono ko. 3 litrato ang pumasok. Ang unang litrato ay medyo malabo. Kuha mula sa labas ng aming tarangkahan patungo sa bintana ng sala. Isang babae ang nakatayo habang may hawak na baso ng tubig. Ang pangalawang litrato ay mas malinaw. Nakatagilit ang babae. At sa ikatlong litrato, nang humarap ang babae sa direksyon ng bintana upang mag-unat, tila huminto ang pag-ikot ng aking mundo. Nawalan ng kulay ang paligid ko. Si Sofia. Ang dati kong kasamahan sa trabaho, ang batang babaeng matiyaga kung tinuruan ng lahat ng nalalaman ko noong bago pa lamang siya sa aming kumpanya sa Makati. Ang babaeng umiyak sa aking harapan noon, nagmamakaawa na huwag siyang tanggalin dahil kailangan niya na trabaho para sa pagpapagamot ng kanyang ina sa probinsya. Pinrotektahan ko siya noon nang makamali siya sa isang mahalagang kontrata. Ako ang sumalo ng galit ng aming amo at ngayon narito siya sa loob ng pamamahay ko, nakasuot ng paborito kong pantulok na kulay krema
Ang pantulok na binili ko mula sa aking sariling ipon bilang regalo sa aking sarili matapos ang isang mabigat na proyekto. Nakangiti siya, naglalakad-lakad sa aking sala. Tila ba siya ang reyna ng bahay na iyon mula pa noong una. Hindi na ito isang simpleng panloloko lamang ng isang asawa. Isa itong tahasang pambabastos. Pinaktulungan ako ng 2 taong binigyan ko ng tiwala at pagmamalasakit. Tumawag si Carla. Nanginginig ang boses ng pinsan ko sa halong takot at matinding galit. Ate, narinig ko si Kuya Paulo na nakikipag-usap sa kapitbahay natin kay Aling Marta. Ipinakikilala niya ang babaeng iyan bilang kanyang bagong mapapangasawa. Nang tanungin kung nasaan ka, sinabi niyang matagal na raw kayong hiwalay dahil sa ugali mo. Sinabi pa niya na kailangan na niyang magsimulang bagong buhay na payapa. Napakawalang hiyang lalaki iyon, ate. Gusto ko sanang lumabas at sigawan siya, pero inisip ko ang bilin mong huwag gagawa ng ingay. Salamat, Carla. Umuwi ka na. Ako na ang bahala rito. Sagot ko sa boses na maski ako ay hindi nakilala. Napakalami, napakatigas. Ibinaba ko ang telepono. Wala nang luhang pumata mula sa aking nga mata. Tuyong-tuyo na ang aking damdamin. Binuksan ko ang aking nga talaan sa bangko gamit ang aking telepono. Tiningnan ko ang mga papeles ng aming bahay at mga pinaksamang negosyo na nakatago sa aking mga lumang mensahe. Sa bawat pahinang binubuksan ko, mas lalong nanlalamig ang aking buong pagkatao. Tiningnan ko ang mga petsa ng mga perang inilabas niya. Hindi kahapon, hindi rin noong 1 linggo nagsimula ito. Kalahating taon na niyang inililipat ang aming mapondo sa ibang pangalan, unti-unti, planado, maingat. Hinihintay lamang niya ang tamang pagkakataon, ang pagkakataong ito kung saan mahina ako at nakatuon ang buong atensyon sa nag-aagaw buhay kong ama. Kaya pala ganun na lamang siya kalamig sa akin. Hindi niya ako pinapalayas dahil nawalan siyang pagmamahal. Pinapalayas niya ako dahil nakaharang ako sa mga plano niyang nakawin ang lahat ng pinahirapan namin. Ako ay isang balakid sa kanyang kaligayahan at kasakiman. Tinawagan ko si Abogado Mendoza. Isa siyang matalik na kaibigan ng aming pamilya na kilala sa husay sa pahawak ng makasong may kinalaman sa panloloko at hatian ng yaman ng mag-asawa. Sa kanya rin tumakbo ang aking pinsan nun nang lokohin ito ngang asawa. Ipinaliwanag ko sa kanya ang lahat nang walang labis at walang kulang. Mula sa malatang ipinadala sa ospital sa perang nawawala sa aming pinagsamang yaman hanggang sa litrato ni Sofia na suot ang aking damit. Tahimik siyang nakinig sa kabilang linya. Narinig ko ang pagbuntong hininga niya bago nagsalita ng may matinding babala. Teresa, makinig ka ng mabuti, huwag na huwag kang magpapadala ng anumang mensahe kay Paulo ngayon. Huwag kang magpapakita ng galit o kahinaan. Ipunin mo lahat ng ebidensya. Ipadala mo sa akin ang nga litrato at lahat ng talaan ng prana na nakita mo. Ipapatawag ko agad ang pamunuan ng bangko bukas na bukas din para maglabas ng utos na pigilan ang anumang paggalaw sa inyong nga yaman. Gusto ka niyang paalisin ng walang dala at palabasin na ikaw ang may kasalanan sa hiwalayan ninyo. Ipinadala ko ang lahat ng magakinuhang larawan at mga dokumento. Umupo ako sa isang sulok ng pasilyo, pinapanood ang mga nurse na palakad-lakad. Pagkalipas ng 1 oras, tumawag muli ang abogado. Mas mabigat at mas madilim ang kanyang boses ngayon. Teresa, tiningnan ko ang ilan sa mga papeles na ipinadala mo. May nakita akong mas malaking problema at kailangan mong maging matapang para rito. Nakatanggap ang bangko ngang aplikasyon para sa isang napakalaking utang noong nakaraang buwan. Ang isinangla para sa utang na ito ay ang mismong bahay ninyo. Nanikip ang aking dibdib. Paano mangyayari iyon? Makasama ang pangalan namin sa titulong bahay. Hindi siya maaring magsangla nang wala ang pahintulot ko. Ayon sa batas,
Kailangan ng pirma mo. Ngunit mukhang gumawa si Paulo ng pekeng papeles o may ipinasingit siyang papirmahan sa iyo nun habang abala ka o pagod na hindi mo napansin. Sagot ng abogado. Napakadumi ng ginagawa niya. Kung hindi tayo aksyon agad at nakuha niya ang pera, tatakasan niya ang obligasyon at maiwan sayo ang lahat ng utang na ito. Ikaw ang hahabulin ng bangko at tuluyan kang mawawalan ng tahanan habang nagpapakasarap sila. Napasandal ako sa malamig na pader na pagamutan. Gusto niya akong ibaon sa utang. Hindi lamang niya ninakaw ang asawa ko, ang bahay ko at ang pera ko. Gusto niyang sirain ang buong kinabukasan ko at iwan akong nagdudusa sa hirap. Biglang pumasok sa isip ko ang isang pagkakataon noong nakaraang buwan kung saan umuwi siyang may dalang makapal na papeles para raw sa kanyang negosyo at pinapirma niya ako dahil nagmamadali siya. Napakabobo ko. Napakabobo ko para magtiwala. Ngunit ang galit sa sarili ay mabilis na napalitan nege isang malamig na determinasyon. Bukas ng umaga, sasaman kita pabalik sa bahay ninyo. Ipakbibigay alam natin ito sa mga autoridad ng inyong nayon upang mayroon tayong saksi sa lahat ng mangyayari. Patuloy ni Abogado Mendoza. Kailangan mong maging matatag. Huwag kang iyak sa harap nila. Opo, abogado. Wala na akong luhang natitira para sa kanila. Pagpatak ng umaga, nang masigurado kong maayos na ang kalagayan ng aking ama, nagpaalam ako sa kanya na mahimbing pang natutulog. Sinabi ko sa nagbabantay kong tiyuhin na kukuha lamang akong ng ilang mahahalagang gamit sa bahay at babalik din agad. Hindi nila alam na ang pag-uwi kong ito ay ang simula ng isang digmaan. Pagsakay ko sa sasakyan ni Abogado Mendoza, tahimik lamang kami. Pinagmasdan ko ang pamilyar na daan patungo sa aming nayon sa ibabaw ng araw na sumisikat. Bawat kanto, bawat poste, bawat tindahan na araw-araw kong nadadaanan ay tila naging estranghero. Nang huminto kami sa tapat ng aming bahay, agad kong napansin ang isang maliit na bagay ngunit nagpakulo ng aking dugo. Bago at kumikinang ang kandado ng aming tarangkahan, pinalitan na nila ito upang tuluyan akong hindi makapasok. Talagang inangkin na nila ang aking pinahirapan. Bumaba akong sasakyan. Ramdam ko ang tibok ng puso ko sa aking lalamunan, ngunit kalmado ang aking mukha. Pinindot ko ang busina ng aming pintuan. Isang beses, dalawang beses. Makalipas ang ilang sandali, narinig ko ang yabak ng mga paa. Bumukas ang pinto. Ngunit hindi ang asawa kong nagtaksil ang sumalubong sa akin. Ano kaya ang magiging reaksyon ng babaeng sumira sa aking tahanan na nakasuot pang aking sariling damit kapag nakita niya akong nakatayo sa kanyang harapan hindi bilang isang talunang asawa, kundi bilang ang tunay na nagmamay-ari na handang maningil ng utang? Bumukas ang pinto. Hindi ang asawa kong nagtaksil ang sumalubong sa akin kundi si Sofia. Nakasuot pa rin siya ng aking paboritong pantulok na kulay krema, may hawak na baso ng tubig at may pilyang ngiti sa kanyang nalabi. Ngunit nang makita niya ako, unti-unting nawala ang ngiti niya at napalitan ng gulat. Inasahan siguro niyang makikita ang isang babaeng magmamakaawa, umiyak, at nakaluhod sa kanilang bakuran upang pabalikin sa bahay. Subalit nakatayo ako ng tuwid, walang bahid ng luha sa mukha at may kasamang isang formal na lalaking may dalang itim na bag. Pilit niyang ibinalik ang kanyang ngiti, itinaas ang kanyang nu at nagsalita ng may halong pangungutya na parang siya ang may-ari ng bahay. Ate Teresa, ang lakas din naman ng loob mong bumalik. Akala ko ba naintindihan mo na ang ibig sabihin ng maletang ipinadala sayo sa ospital? Hindi ka na kailangan dito. Hindi ko siya sinampal kahit iyon ang unang isinigaw ng aking isipan. Tinitigan ko siya mula ulo hanggang paa. Tiningnan ang damit kong suot niya at sa isang napakalamig na boses ay sinabi ko, pamamahay ko ito. Huwag kang humarang sa pintuan ko lalo na kung dumaan ka lang naman sa likod at nakikigamit ng damit ng may damit.
Namula ang mukha ni Sofia sa sobrang inis at kaba. Bago pa siya makasagot at makagawa ng eksena, nakarinig ako ng mabibigat na yabak mula sa hagdan. Bumaba si Paolo, nakasuot ng pambahay. Magulo ang buhok na tila bagong gising. Nang magtama ang aming paningin, walang anumang bakas ng hiya o pagsisisi sa kanyang mukha. Bakus, matinding pagkasuklam at pagkairita ang ipinakita niya. Parang ako pa ang may malaking kasalanan sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Sabi niya nang pasigaw habang papalapit sa amin. Sinabi ko na sayong umalis ka na. Wala ka na bang natitirang hiya sa sarili mo at nagdadala ka pa ng ibang tao rito? Bago pa ako makapagsalita, humakbang pasulong si Abogado Mendoza. Kinuha niya ang isang kopya ng titulo ng aming lupa mula sa kanyang itim na bag at iniharap ito kay Paolo ng may lubos na autoridad. Ginong Paolo, ako ang tagapagtanggol ni Ginang Teresa. Ang bahay na ito ay nakapangalan sa inyong dalawa bilang mag-asawa. Ayon sa batas natin, ito ay pag-ari ninyong dalawa. Wala kayong karapatang palitan ang kandado at pagbawalan ang inyong lehitimong asawa na pumasok sa sarili niyang tahanan. Ipinaalam na namin sa mapulis ng nayon na may nagaganap na alitan sa lupaing ito. Kaya maari ba palayain ninyo ang daan bago pa kami tumawag ng maalagat ng batas? Nang marinig ang salitang pulis, nakita ko ang bahagyang panginginig ng mata ni Paolo. Nanlamig din si Sofia at kusang napaatras palayo sa pinto. Walang nagawa ang asawa ko kundi ang magbigay daan at magtiimbagang. Pagpasok ko sa sala, parang muling sinaksak ang aking dibdib. Wala na ang aming malaking litratong kasal na nakasabit sa dingding. Pinalitan na itong isang murang kwadro na may larawan ng bulaklak. Nakakalat sa mesa ang mga gamit ni Sofia, mga pampaganda at ang kanyang mga sapatos. Pinalitan na nila ang aking presensya sa sarili kong tahanan. Ang bahay na pinahirapan kong bayaran at linisin araw-araw ay naging pugat ng kanilang kataksilan. Ngunit hindi ko pinahalatang nasasaktan ako. Kinuha ko ang aking telepono at tahimik na inikot ang kamera sa buong sala, kinukuhanan ang bawat patunay ng kanilang paninirahan at pamamastol. Ano ba iyang ginagawa mo? Bakit ka kumukuha ng litrato? Bulyaw ni Paolo na akmang lalapit at agawin ang telepono ko. Mabilis na humarang si Abogado Mendoza. Binalaan niya si Paolo na anumang pananakit o pagkuha ang gamit na hindi sa kanya ay may tuturing na pananakot at gagamitin laban sa kanya sa hukuman kapag naksampa kaming kaso. Napatigil si Paolo ngunit halatang gigil na gigil. Tiningnan ko si Paolo at sinabi ko ng mahina ngunit mariin, maganda itong ginawa ninyo. Napakalat ng mga ebidensya. Mas magiging madali sa akin na patunayan ang kababuyan ninyo sa harap ng hukom. Iniwan ko sila sa sala at dumiretso sa aming kwarto. Ngunit pagkabukas kong pinto, isang matinding kaba ang bumalot sa aking kalamnan. Ang kwarto ay pareho pa rin, ngunit ang pinto ng aming cabinet kung saan nakatago ang aking mga personal na gamit ay bahagyang nakabukas. Dali-dali akong lumapit at itinulak ito. Ang maliit na kahadiyero na nakatago sa ilalim ng mga damit ay bukas, sira ang kandado at walang laman. Nawawala ang asul na lalagyan kung saan naroon ang papeles ng lupang ibinigay sa akin ni tatay bago kami ikasal, pati na ang ilang mahahalagang papeles ng aking sariling ipon at pamumuhunan. Iyon ang huling sandata ko, ang perang itinabing ng aking ama para sa akin kung sakaling may mangyaring masama sa aking kinabukasan. Ang perang iyon ay sagrado para sa akin dahil pinahirapan iyon ng ama ko ng maraming taon. Ngayon, kinuha nila. Lumabas akong kwarto na parang isang bagyong handang manalasa. Wala na akong pakialam sa pagiging kalmado. Nasaan ang mapapeles sa kahadiyero? Tanong ko ng diretso kay Paolo. Ang aking boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bahay. Nakibit balikat siya at ngumiti ng nakakansulto.
Malay ko kung ano ang mga itinatago mo sa bahay na ito. Baka kinuha mo na bago ka umalis papuntang ospital para sa tatay mong pabigat. Huwag mo akong pagbintangan ng pagnanakaw sa sarili kong pamamahay. Napakasama talagang ng ugali niya. Dinala pa niya ang pangalan ng ama ko na nag-aagaw buhay. Kung hindi ko nakitang bukas at sira ang kahadayero ngayon, sigurado akong itatanggi niya ito hanggang sa huli upang palabasin na ako ang sinungaling at nawawala sa sarili. Pumasok si Abogado Mendoza mula sa kusina at nagtanong kung mayroon akong makopya nga nawawalang papeles. Tumango ako. Pinipigil ang luhang nagbabadyang tumulo dahil sa galit at binuksan ang aking telepono upang hanapin ang mga larawan na itinabi ko sa aking liham sa internet noong mga karaang buwan. Habang naghahanap ako sa aking nga mensahe, isang bagong abiso mula sa pamunuan ng aming bangko ang lumitaw sa aking screen. Ito ay isang formal na paalala. Isang mensahe na nagsasat na ang aming aplikasyon para sa isang malaking utang gamit ang aming bahay bilang sangla ay nasa huling yugto ng pagsusuri. May kasama itong kalakip na kopya nga makapeles na naipasa na sa bangko upang hingin ang aking huling pagpapatunay. Binuksan ko ang kalakip na papeles at tiningnan ng maigi. Unti-unting nawala ang dugo sa aking mukha at parang huminto ang paktibok ng aking puso. Nakita ko ang aking pangalan at ang aking pirma sa mapahina ng kontrata. Ngunit hindi ako ang pumirma nito. Ang kurba nga letra. Ang diin ng panulat. Kinopya nila ang aking pirma mula sa ibang papeles at sadyang inilagay sa kontratang ito. Isang tahasang pamemeke ng dokumento. Gusto nila akong ibaon sa isang napakalaking utang na kailanman ay hindi ko pinakinabangan at hindi ko inutang. Tiningnan ko ang pangalan ng kumpanyang makakatanggap ng pautang. Isa itong bagong negosyo na nakapangalan hindi lamang kay Paolo, kundi pati na rin kay Sofia. Kaya pala ang lakas ng loob ng babaeng ito na maghari-harian sa bahay ko, kasabwat siya sa lahat ng ito. Hindi lang siya isang hamak na kabit na nabulag ng pag-ibig at mapangakit na salita ng isang lalaking may asawa. Kasama siya sa mahabang pagpaplano upang agawin ang bahay ko, nakawin ang pera ko, at iwan akong baon sa utang upang tuluyan akong mawasak at hindi na makabangon pa. Ginawa nila akong pain. Hinarap ko silang dalawa na makatabing nakatayo sa sala. Ang kaninang pagpigil ko sa aking sarili ay napalitan ng isang nakapanlulumong katahimikan, ang uri ng katahimikan bago manalasa ang pinakamalakas na unos. Hindi lang pala kayo naglalaro ng bahay-bahayan dito, panimula ko habang nakatitig sa kanila ng walang kurap. Gusto niyo pala talaga akong nakawan at ibaon sa utang gamit ang pekeng pirma. Ang gagaling ninyong makplano, pero nakalimutan ninyong tagapamahalan ng pananalapi ang binabangga ninyo. Namutla si Sofia. Kumunot ang noni Paolo at sumigaw upang takpan ang kanyang kaba. Umaaktong parang siya pa rin ang tama. Ano bang pinagsasasabi mo, nabalif ka na ba talaga? Wala akong alam sa sinasabi mong pekeng pirma. Kahit anong iyak o sigaw mo diyan, wala kang laban sa akin. Matagal na kitang tinitiis. Ikaw ang pabigat sa buhay ko. Wala kang kwentang asawa kaya nahanap ako ng iba. Patuloy ni Paolo habang sinusubukang magmukhang matapang at manakot. Inilapit ko ang aking mukha sa kanya. Hindi natatakot sa kanyang ngabanta at panlalaking mata. Paolo, sa ginawa mong ito, sarili mong kabaong ang hinukay mo. Makikita tayo sa korte at sisiguraduhin kong babayaran ninyo ang bawat sentimo at luhang inutang ninyo sa akin. Ngunit hindi pa ako nakakabawi ng hininga mula sa paninikip ng aking dibdib nang biglang may kumatok ng napakalakas sa aming pintuan. Napakalakas at tila nagmamadali, parang gustong sirain ang kahoy. Nang bahagyang buksan iyon ni Sofia na nanginginig ang mga kamay, isang matandang babae ang marahas na pumaso na naguso sa galit. Ang biyenan ko. Ang ina ni Paolo na palaging isinisisi sa akin ang lahat ng pagkukulang ng kanyang anak simula pa noong una kaming ikasal.
Bago pa man ako makapagsalita o makapagpaliwanag, idinuro niya ako sa harap ngang lahat. Ang kanyang nga mata ay nanlilisik sa galit. Ano na naman bang gulo ang dinala mo sa pamamahay nga anak ko, Teresa? Wala ka na ngang kwentang manugang, nagdadala ka pa ng kahihiyan sa pamilya namin. Anong susunod na mangyayari ngayong narito na ang ina ni Paulo? Kakampi ba siya sa katotohanan pagkatapos kong ilatag ang lahat ng ebidensya? O mas lalo niya akong ididiin sa putik upang iligtas ang kasalanang ginawa ng kanyang sariling anak? Ano na naman bang gulo ang dinala mo sa pamamahay ng anak ko, Teresa? Wala ka na ngang kwentang manugang, nagdadala ka pang kahihiyan sa pamilya namin. Bulyaw niya habang nakaduro ang nanginginig niyang kamay sa akin. Sanay na ako sa ganitong eksena. Mula pa nung nagumpisa pa lamang kaming magsama ni Paulo, palagi na siyang ganyan. Kapag may hindi pagkakaunawaan, ako palagi ang may kasalanan. Kapag nakulang ang panggastos, dahil iyon sa pagiging magastos ko raw, kahit ako ang may mas malaking sweldo. Ngayon, gusto niyang gamitin ang kanyang autoridad bilang matanda upang patahimikin ako at ipagtanggol ang kasalanan ng kanyang anak. Dahan-dahan akong humarap sa kanya, ngunit sa halip na yumuko o magpaliwanag tulad ng dati kong ginagawa, tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Wala akong balak sumagot ng pabalang, ngunit gusto kong iparamdam sa kanya na tapos na ang panahon ng aking pananahimik. Ako po ba ang nagdadala ng kahihiyan, ma? Tanong ko. Ang boses ko ay kalmado, malamig, at walang bahid ng pagkatakot. O itong anak ninyo na nagdala ng kabit sa loob ng bahay na pinahirapan kong bayaran? O baka itong kasabwat niyang babae na nangahas magnakaw ng mga papeles sa loob ng sarili kong kwarto? Nanlaki ang mga mata ng biyenan ko. Hindi siya sanay na sinasagot ko siya. Lumipat ang paningin niya mula sa akin, papunta kay Paulo, at pagkatapos ay kay Sofia na nakaswot pa rin ng pantulok ko. Tila ngayon lamang niya napagtanto ang kabuuan nega sitwasyon. Ngunit dahil ayaw niyang mapahiya ang kanyang dugo at laman, muli siyang lumingon sa akin upang ipagtanggol ito. Kahit ano pa ang nangyari, asawa mo pa rin siya. Lalaki yan, nakakamali. Kung naging mabuti kang asawa at nag-alaga ka ng tama, hindi siya maghahanap ng iba. Sigaw niya. Pilit binabaliktad ang sitwasyon. At saka anong pagnanakaw ang sinasabi mo? Baka ibinigay mo yan at ngayon nakukunwari kang nanakawan para sirain ang anak ko. Napangiti ako. Isang ngiti na nakdala ng kaba hindi lamang kay Paulo kundi pati kay Sofia. Hindi pala sapat sabihanan ko ang nga nakikita niya. Kailangan niya ng patunay na hindi niya kayang ipagtanggol. Humarap ako kay Abogado Mendoza at tumango. Mabilis na nakuha ng abogado ang ibig kong sabihin. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang 3 kopya ng nga dokumentong inilimbak namin mula sa bangko at ibinigay ang isa sa biyenan ko. Ginang, pakiusap na basahin ninyo ang malga papeles na ito, formal na sabi ng abogado. Ito ang abiso mula sa bangko na nagpapatunay na naksanla ng bahay ang inyong anak upang makakuha ng pautang na nakakahalaga ng milyon-milyong piso. Nakapangalan ang utang na ito kay Paulo at sa babaeng iyan na nasa loob ng bahay, si Sofia, at ang pinakamasaklap, ipinasuri na namin ang pirma ni Teresa rito. Ito ay peke at kinopya lamang. Sa mata ng batas, ito ay estafa at pamamekeng nga pampublikong dokumento. Kapag pinatunayan ng korte na ginawa ito ng inyong anak, maari siyang makulong ng maraming taon. Unti-unting nawala ang kulay sa mukha ngang matanda habang nakatitik sa mga papel. Bumaksak ang balikat niya. Ang kaninang malakas na boses na pilit akong dinidiin ay naging isang pautal-utal na bulong. Paulo, totoo ba ito? Totoo ba ang sinasabi nila? Paano mong isasangla itong bahay ninyo? Nag-iwas ng tingin si Paulo. Pinagpapawisan siya ng malapot kahit malamig sa loob ng bahay. Pilit siyang ngumiti, isang ngiting punong-punong kaba at pag-iwas. Ma, huwag kayong maniwala sa mga iyan.
Gusto lang akong panira ang puri ni Teresa dahil nagalit siya nang paalisin ko siya. Inayos ko ang mapapeles na yan para sa negosyo ko. Negosyo? Singit ko. Mas lumakas ang boses. Anong negosyo ang kailangang ilagay sa pangalan ng kabit mo habang ako ang gagawin mong tagabayad ng utang? Paulo, nasaan ang utak mo nung ginawa mo ito? Inisip mo ba talaga na dahil nasa ospital ako, hindi ko na malalaman ang pagnanakaw mo? At ikaw, bumaling ako kay Sofia na nakasandal na sa pader sa sobrang takot. Nakangiti ka pa kanina noong binuksan mo ang pinto, di ba? Akala mo hawak mo na ang lahat dahil nasayo ang asawa ko at nakasuot ka ng damit ko. Alam mo ba na bilang kasabwat sa pamimiking ng pirma at pag-agaw sa ari-arian, pwede kitang ipakulong kasama niya. Gusto mong maging ginang ng bahay na ito, siguraduhin mong masarap ang tulok mo sa rehas dahil idadamay kita. Umiyak si Sofia. Iyong iyak na wala sa tiempo. Iyong iyak ng isang taong naging matapang lamang dahil inakala niyang ligtas siya ngunit ngayon ay natatakot dahil wala na siyang kawala. Ate Teresa, hindi ko alam yan. Si Paulo ang nag-utos sa akin. Sumunod lang ako sa kanya. Nagmamakaawa niyang sabi habang pilit inilalayo ang sarili sa responsibilidad. Huwag kang magsinungaling. Sofia, bulyaw ni Paulo sa kanya na ngayon ay nawawalan ng kontrol. Ikaw ang nag-alok na ipangalan sa iyo ang kalahating negosyo para magamit ang bank account mo. Natawa ako sa lup-lup ko. Tiningnan ko silang dalawa, nagbabangayan, nagtuturuan, naglalaglagan. Ang mataong nagtulungan upang sirain ako ay ngayon mismong nagsisiraan sa sarili nilang bitag. Ito ang tunay na mukha ng kataksilan. Walang katapatan pagdating sa oras ng kaparusahan. Tama na, sigaw ang biyanan ko, umiyak at nakahawak sa kanyang dibdib. Paulo, anong ginawa mo? Anong klaseng kasalanan itong pinasok mo? Pinahiya mo ako. Ma, ayusin ko ito. Pangako, ayusin ko. Pakiusap, umalis muna kayo. Sagot ni Paulo habang sinusubukan pa ring magpakalalaki. Wala nang ayusin, Paulo, malamig kong sabi. Bago pa tayo makita dito, tinawagan na ni Abogado Mendoza ang pamunuan ng bangko. Ipinatigil na namin ang pautang dahil sa patunay ng pandaraya. Bukod diyan, nagpasa na rin kami ng formal na reklamo sa pulisya. Hintayin ninyo na lang ang patawag ng korte. Nang marinig iyon ni Paulo, parang isang mabigat na bagay ang bumaksak sa kanyang mukha, nanginginig ang kanyang mga labi habang nakatitik sa akin, hindi makapaniwalang naisahan ko siya ng ganito, kabilis at kaperpekto. Teresa, nagmamakaawa ako. Huwag mong gawin ito. Pamilya tayo. Kung ipapakulong mo ako, masisira ang buhay ko. Pakiusap, mag-usap tayo. Babayaran ko ang lahat ng kinuha ko. Ayusin ko ang mga papeles. Pakiusap, tuluyan na siyang lumuhod sa aking harapan. Ang lalaking nagpadala ng maleta at nagsabing lumayas ako at huwag nang bumalik, ngayon ay nakaluhod, umiiyak at kumakapit sa aking paa. Tiningnan ko siya at walang kahit isang butil ng awa ang nabuo sa puso ko. Kinuha ko ang aking telepono at pinindot ang isang recorded voice message na nakuha ko mula sa mga lumang pag-usap namin. Narinig ng lahat ang malamig at walang pusong boses ni Paulo noong araw na isugod si tatay sa ospital. Sige, pumunta ka na. Siguraduhin mo lang na hindi maapektuhan ang trabaho mo at mga gawaing bahay. Pagkatapos nun, isa pa, iyong nakuhang pag-usap ni Carla sa kapitbahay. Matagal na kaming hiwalay. Kailangan ko na magsimula ng bagong buhay. Pinatay ko ang telepono. Pamilya? Nakita mo ba akong pamilya noong nag-agabuhay ang tatay ko at nagmamadali kang palayasin ako para makapasok ang kabit mo? Nakita mo ba akong pamilya noong ninanakawan mo ako? Wala ka ng pamilya dito, Paulo. Ang naiwan na lang ay ang mga utang na babayaran mo sa akin at sa batas. Tinalikuran ko siya, kinuha ang ilang natitirang mahahalagang gamit ko sa isang bag at naglakad palabas.
Nakita ko ang mga kapitbahay na nakukumpulan sa labas ng aming tarangkahan, nakbubulungan at nanunod sa aming palabas. Ang bahay na iyon na dating puno ngang aking nga pangarap ay isa na lamang ngayong malaking puntot ng aming kasal. Ngunit bago pa ako makasakay sa sasakyan ni Abogado Mendoza, isang matinis na tunog na gulong sasakyan ang pumihil sa amin. Isang itim na van ang huminto ng pabigla sa tapat ng aming bahay. At tatlong lalaking malalaki ang katawan at may mga patik sa braso ang nakmamadaling bumaba. Hinahanap nila si Paulo. At ang kanilang mukha ay hindi naghahanap ng kaibigan, kundi naghahanap ng maniningil ng buhay. Sino ang lalaking ito at ano ang panibagong sikreto ni Paulo ang malapit ng sumabo? Bumaba ang tatlong lalaki mula sa malaking itim na sasakyan at ang bawat hagbang nila ay tila nagdadala ng matinding panganib sa aming bakuran. Ang nangunguna sa kanila ay isang lalaking may makapal na kwintas na ginto, may paklat sa kilay at ang mga mata ay walang kinikilalang batas. Dire-diretso siyang pumasok sa nakabukas na tarangkahan, walang pagalang, walang pag-alinlangan. Nasaan ang magaling mong anak? Sigaw ng lalaki habang nakatingin sa biyenan kong ngayon ay nanginginig na sa takot at halos magtago sa likod ng pintuan. Bago pa man makasagot ang matanda, nakitang lalaki si Paulo na nakaluhod pa rin sa sahig ng sala. Mabilis na humakbang ang lalaki papasok sa bahay at walang awang hinawakan si Paulo sa kwelyo ng kanyang damit. Sabay higit pa tayo. Parang isang basahang walang laban ang asawa ko nang iangat siyang lalaking iyon. Akala mo ba matatakasan mo kami, Paulo? Umuungal na sabi ng lalaki, ang mukha ay ilang pulgada lamang mula sa mukha ng asawa ko. Isang linggo kang naktatago at hindi sumasagot sa matawag ko. Sabi mo, hihintayin mo lang mapirmahan ang isasangla mong bahay para mabayaran mo ang 5 milyong piso na natalo mo sa sugal. Nasaan na ang pera? 5 milyon. Sugal. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa buong sala, tumagos sa bawat sulok ng bahay na iyon. Ang biyenan ko ay napasiga, isang mahaba at nakakikilabot na siga ng isang inang tuluyan ng nawalan ng pag-asa. Napahawak siya sa kanyang dibdib at unti-unting napadausdos sa sahig, umiyak ng walang patid. 5 milyon? Paano ka nakautang ng ganyan kalaki? Diyos ko, Paulo, anong ginawa mo sa buhay mo? Humahagulgol na tanong ng matanda. Ngunit hindi sa biyenan ko nakatuon ang aking pansin kundi kay Sofia. Nakatayo si Sofia sa gilid ng hagdan. Ang mamataay ng lalaki sa matinding gulat at takot. Unti-unting na proseso ng kanyang isipan ng lahat ng narinig niya. Inakala niyang nakasungkit siya ng isang lalaking mayaman, isang lalaking magbibigay sa kanya ng bahay at komportableng buhay. Inakala niyang siya ang panalo sa tatsulok na ito. Ngayon lamang niya napagtanto kung bakit siya inalo ni Paulo na ipangalan sa kanya ang kumpanya at ang pautang sa bangko. Hindi dahil mahal siya nito, hindi dahil gusto siyang bigyan ng magandang kinabukasan. Ginamit lamang siyang pain ni Paulo upang saluhin ang malaking utang. Kung naktagumpay ang pakuha ng pera sa bangko, mapupunta iyon sa mga nakpapautang at silang dalawa ni Sofia ang maywan na makbabayad ng milyon-milyong utang sa bangko na may kasamang pekeng pirma ko. Ginamit mo ako, biglang tili ni Sofia. Ang boses niya ay basak at punong-punong galit at pagsisisi. Pinaniwala mo akong iwan mo ang asawa mo para sa akin dahil mahal mo ako, ginawa mo lang pala akong panangga sa mga utang mo. Bumaling ang lalaking may paklat kay Sofia, tinignan siya mula ulo hanggang paa at ngumiti ng nakapangingilabot. Ito ba ang bagong babae na pinagmamalaki mo, Paulo? Ang ganda naman pala. Kung hindi mo mababayaran ang utang mo, baka pwede nating peg-usapan kung paano siya makakabayad para sa iyo. Napasigaw si Sofia at mabilis na tumakbo papunta sa likod ng kusina, ngunit hinarangan siya ng isa sa makasamahan ng lalaki. Nagpupumiglas siya, umiyak at nagmamakaawa, ngunit walang pumapansin sa kanya.
Ang bahay na pinangarap niyang angkinin ay naging kanyang kulungan. Sa kalagitnaan ng kaguluhang iyon, humakbang pasulong ang pulis na kasama namin. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang baywang, malapit sa kanyang armas, at nagsalita ng may buong autoridad. Maginu, bitawan ninyo siya, pulis ako. Wala kayong karapatang manakit o gumawa ngulo sa lubngang pamamahay na ito. Kung may utang siyang dapat bayaran, dalhin ninyo sa tamang husgado. Kapag may sinaktan kayo rito ngayon, dadalhin ko kayong lahat sa presinto. Binitawan ng lalaki si Paulo ng may halong pandidiri. Tila ba nagpagpag siyang dumi mula sa kanyang kamay. Bumaksak si Paulo sa sahig, umuubo at humahabol ng hininga. Tiningnan ng lalaki ang pulis, pagkatapos ay tumingin kay Paulo. Swerte mo, may mga bisita ka ngayon, malamig na sabing pinuno, pero hindi araw-araw ay may pulis na magbabantay sa iyo. Kapag hindi mo ibinigay ang pera namin bago matapos ang linggong ito, hindi lang bahay mo ang kukunin namin. Tandaan mo yan. Umatras ang tatlong lalaki, dahan-dahang lumabas ng pinto at sumakay pabalik sa kanilang sasakyan. Bago tuluyang umandar, binigyan pa nila ng isang nakamamatay na tingin si Paulo. Ang tunog ng kanilang gulong paalis ay nag-iwan ng nakabibinging katahimikan sa loob ng aming sala. Tanging ang pagikbing aking biyenan at ang panginginig ni Sofia ang maririnig. Nakadapa si Paulo sa sahig, hindi makabangon, walang lakas upang harapin ang sarili niyang ina o ang babaeng sinira niya. Nawala na ang kanyang kayabangan. Nawala na ang kanyang kakayahang magsinungaling. Ang nakikita ko ngayon sa aking paanan ay isang taong tuluyan ng sinira ang kanyang sariling buhay dahil sa labis na kasakiman. Teresa, narinig kong tawag ng biyenan ko. Tumingala siya sa akin, ang mukha ay basang-basa ng luha, ang mga mata ay nagmamakaawa. Teresa, pakiusap, tulungan mo ang anak ko. Ikaw lang ang makapagliligtas sa kanya. Ipagbilin na natin itong bahay. Ibigay na natin sa kanila para hindi nila patayin si Paulo. Nagmamakawa ako sa iyo, alang-alang sa mga taong nagsama kayo. Tiningnan ko ang matandang babaeng ito. Ang babaeng palaging nang mamaliit sa akin, ngayon ay isinusuko ang kanyang dangal upang isalba ang kanyang anak. Ngunit ang salitang awa ay matagal nang namatay sa aking puso ng araw na ipadala nila ang maleta ko habang naghihingalo ang aking ama. Hinarap ko siya, ang boses ko ay tahimik ngunit tila yelo sa lamig. Ang bahay na ito ay nakapangalan sa amin pareho. Kalahati nito ay pinahirapan ko, kalahati ay sa kanya. Kung gusto niyang ibenta ang kalahati niya upang magbayad ng utang, nasa kanya iyon. Ngunit hindi ko ibibigay ang kahit isang sentimo ng pinahirapan ko para bayaran ang sugal ng lalaking naktapon sa akin na parang basura. Magsasakdal ako para sa tuluyang paghahati ng aming yaman. At pagkatapos nun, wala na akong pakialam kung anong mangyari sa kanya. Hindi ko nainintay ang sagot nila. Sumenyas ako kay Abogado Mendoza at sa pulis na kasama namin. Tapos na ang aking pakay dito. Nakita ko na ang katotohanan. Nakuha ko na ang patunay na kailangan ko at nakita ko nang maksimulang bumagsak ang parusa sa kanila. Wala na akong dahilan upang manatili pa sa pugat ng mga sinungaling. Habang naglalakad ako palabas ng pintuan, dumaan ako sa gilid ni Sofia. Nakasalampak siya sa sahig, yakap-yakap ang sariling matuhod. Hindi na siya makatingin sa akin, ang pantulok na suot niya ay tila naging isang malaking sumpa sa kanyang katawan. Tiningnan ko siya sa huling pagkakataon at sinabi, sana naging masaya ka sa panandalian mong pagiging ginang ng bahay na ito. Maghanda ka ng magaling na manananggol dahil isasama kita sa lahat ng kasong isasampa ko. Nang sumakay ako sa sasakyan ni Abogado Mendoza, pinanood ko ang aming bahay habang papalayo kami. Isang mahabang buntong hininga ang kumawala sa aking dibdib. Wala akong nararamdamang panalo. Walang saya sa pagkakabunyag ng kanilang mga lihim. Ang tangi kong nararamdaman ay isang matinding pagod at isang kakaibang kalayaan.
Kalayaan mula sa isang kasal na matagal na palang naging isang kasinungalingan. Dumiretso kami sa pagamutan. Gusto ko nang makita ang aking ama. Gusto kong makaramdam muling ang tunay na pagmamahal at pagmamalasakit pagkatapos ng lahat ng dumi na nasaksihan ko. Nang pumasok ako sa kwarto ng aking ama, nakagising na siya. Nang hihina pa rin siya at hindi pa makapagsalita ng malinaw. Ngunit nang makita niya ako, gumalaw ang kanyang mga daliri, tila pilit na inaabot ang aking kamay. Tumakbo ako palapit sa kanya at mahigpit na hinawakan ang kanyang palad. Pumata ang aking maluha, ang ngaluhang buong araw kong pinigilan upang maging matapang sa harap ng mga taong nanakit sa akin. Ngayon, sa harap ng aking ama, maaari na akong maging isang mahinang anak na kailangan ang yakap ng kanyang magulang. Nandito na po ako, tatay. Ayos na po ang lahat. Magpapagaling na lamang kayo. Bulong ko habang hinahalikan ang kanyang nu. Lumipas ang mahapon ng tahimik. Pakiramdam ko ay ligtas na ako sa mga nangyari, na ang natitira na lamang gawin ay ang pagdalo sa mga pagdinig sa korte upang tapusin ang mga legal na ugnayan namin ni Paulo. Inisip kong pababayaan na lamang siya ng tadana samga nagpapautang sa kanya. Kinabukasan ng hapon, habang binabantayan ko ang pagtulok ng aking ama, tumunok ang aking telepono. Isang numero na hindi nakarehistro sa aking mangkilala. Sinagot ko ito dahil inakala kong galing ito sa opisina NG aking abogado. Ate Teresa, ang boses ay maliit, nanginginig at tila nagtatago. Kilalang kilala ko ang boses na iyon. Si Sofia. Agad na tumigas ang aking panga. Anong kailangan mo? Bakit mo nakuha ang numero ko? Malamig kong tanong. Handang-handa na akong ibaba ang tawag dahil wala na akong dapat pag-usapan sa babaeng iyon. Ate, parang awa mo na. Huwag mong ibaba. Nakmamakaawa ako. Nagtatago ako ngayon. Umalis ako sa bahay ninyo kagabi pagkatapos umalis ng lalaking iyon. Natatakot ako kay Paulo. Sunod-sunod na sabi niya, ang pahinga ay mabilis at putol-putol. Bakit ka natatakot sa sarili mong kabit? Buhay ninyo iyan, wala na akong pakialam, sagot ko. Ate, makinig ka muna. Sigaw niya sa kabilang linya, tila naubusan ng pag-asa. Hindi lang pera ang problema ni Paulo. Noong umalis ako, may narinig akong kinakausap siya sa telepono. Balak niyang pumunta sa pagamutan kung saan naka-confine ang tatay mo. Nanlamig ang buong katawan ko. Tumayo ako mula sa pakaupo. Ang paningin ko ay mabilis na naglakbay papunta sa pinto ng aming kwarto. Anong sabi mo? Anong gagawin niya sa tatay ko? Umiyak ng malakas si Sofia. Narinig ko siya, ate. Sabi niya, kung hindi ka raw niya mapapirma sa pagbebenta ng bahay gamit ang pakiusap, gagamitin niya ang kahinaan mo. May alam siyang binabayaran mo sa pagamutan. May balak siyang ipahinto ang mga gamot ng tatay mo gamit ang pangalan niya bilang asawa mo at kapamilya. Gusto niyang sukdulang matakot ka para ibigay mo sa kanya ang buong bahay. Parang tumigil ang pagtibok ng aking puso. Ang lalaking ito ay talagang demonyo. Kapag nawalan ng pag-asa ang isang taong baon sa utang, kaya niyang pumatay ng kapwa. Ate Teresa, gusto kong tumestigo laban sa kanya. Ibibigay ko lahat ng mga resibo ng pekeng papeles. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng patunay kung paano niya inilipat ang mga pera ninyo sa akin. Tutulungan kita na makulong siya. Tuloy ni Sofia, ang boses ay nakmamakaawa. Ano ang kapalit? Tanong ko. Alam kong walang gagawin ang babaeng ito na walang hinihinging pabor. Isang matagal na katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, sinabi niya ang nga salitang nakpakulo sa aking dugo. Tulungan mo akong makatakas. Ilayo mo ako rito at huwag mo akong isama-sama kasong isasampa mo. Kapag hindi mo ako tinulungan, pupuntahan ni Paulo ang tatay mo mamayang gabi at panonorin ko na lamang kayong masira.
Nasa kamay mo ang desisyon, Ate Teresa. Kailangan kong sagot ngayon din. Isang matagal na katahimikan ang namagitan sa aming dalawa sa kabilang linya. Rinig na rinig ko ang mabilis at nanginginig na pahinga ni Sofia. Hinihintay niya ang pagbagsak ko. Hinihintay niyang umiyak ako, magmakaawa at sumuko sa kanyang makahilingan dahil dinala niya sa usapan ang buhay ng aking ama. Sa isip ng isang babaeng desperada at makasarili, ang pananakot na ito ang kanyang pinakamatalim na sandata. Ngunit nakalimutan niya kung sino ang kanyang kinakausap. Hinawakan ko ng mahigpit ang aking telepono. Ang malamig na hangin sa pasilyo ng pagamutan ay tila pumasok sa aking maugat. Sa halip na magpakita ng takot, huminga ako ng malalim at tumugon sa isang boses na mas malamig pa sa yelo. Huwag mo akong takutin, Sofia, panimula ko. Bawat salita ay may diin at talim. Kung talagang pupunta si Paolo rito upang saktan ang ama ko, matagal na niya sanang ginawa. Hindi na niya kailangang ipaalam sa iyo ang plano niya. Tinatawagan mo ako at ginagamit mo ang tatay ko bilang panakot dahil alam mong wala ka ng ibang matatakbuhan. Hinahabol siya nga mga nakpapautang at ikaw ay walang ni isang kusing upang makatakas palayo sa gulong pinasok mo. Napatigil siya sa pagigbi, tila tinamaan siya ng kidlat sa aking mga sinabi. Sinubukan niyang magsalita ngunit tanging mga putol-putol na tunog lamang ang lumabas sa kanyang lalamunan. Basang-basa ko ang kanyang isipan. Bilang isang tagapamahala ng pananalapi, sanay akong basahin ang mga taong naipit sa utang at kasinungalingan. Wala siyang pera, nasa akin ang lahat ng kapangyarihan. Ate, parang awa mo na. Muli niyang pagmamakaawa. Ngayon ay tuluyan nang nawalan ng angas at pananakot. Papatayin niya ako kapag nalaman niyang kinuha ko ang mga natitira niyang papeles at ang teleponong ginamit namin sa panloloko. Kailangan kong umuwi sa probinsya, kailangan kong magtago. Pumunta ka sa likod ng pagamutang ito sa may lumang paradahan ng nasasakyan. Bibigyan kita ng 1 oras. Dalhin mo lahat ng hawak mong patunay. Kapag nalaman kong may tinago ka kahit 1 pahina ng dokumento, isusumpa ko sa iyo. Ako mismo ang magpapadala ng pulis sa pinagtataguan mo. Hindi ko na siya hinintay na sumagot. Ibinaba ko ang telepono at mabilis na naglakad pabalik sa kwarto ng aking ama. Habang pinakmamasdan ko ang kanyang mahinahong pagtulog, bumangon ng isang matinding pagkamuhi sa aking dibdib para kay Paolo. Ang lalaking minahal ko, ang lalaking pinaksilbihan ko, ay handang gamitin ang paghihingalo ng aking magulang upang isalba ang kanyang sarili sa mga kamay ng masindikato. Hindi ako nag-aksaya ng panahon. Tinawagan ko agad si Abogado Mendoza at ipinaalam ang banta ni Paolo. Hindi kami maaring maging kampante. Mabilis na gumawa ng hakbang ang aking abogado. Tinawagan niya ang tagapamahala ng pagamutan at ipinagbigay alam ang formal na pagbabawal kay Paolo na lumapit sa aking ama. Nagpadala sila ng 2 malalaking gwardiya na tumayo sa labas ng pintuan ng aming kwarto. Sinigurado rin ng manggagamot na walang sinuman ang maaring magutos na itigil ang gamutan ng aking ama maliban sa akin. Nakatayo ang pader ng batas upang protektahan ang huling taong mahalaga sa aking buhay. Nang matiyak kong ligtas ang aking ama, bumaba ako patungo sa lumang paradahan sa likod ng gusali. Madilim ang bahaging ito. Tanging ang madilaw na ilaw mula sa maposte ang nagbibigay ng liwanag. Hindi naktagal, isang figura ng babae ang lumabas mula sa dilim. Si Sofia. Nakasuot siya ng isang lumang jacket na may sombrero upang itago ang kanyang mukha at may bitbit na isang maliit na bag na halatang isiniksik ng mabilis. Nanginginig siyang lumapit sa akin. Ang kanyang mata ay nanlalaki sa takot. Patingin-tingin sa kaliwa at kanan na tila may sumusunod sa kanya. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang isang makapal na sobre at isang lumang telepono. Nandito lahat, ate.
Mga resibong perang inilipat niya sa akin. Manggapalitan namin ng mensahe kung paano niya kinopya ang pirma mo at ang mga boses niya na naguutos sa akin na itaboy ka. Nanginginig niyang sabi habang iniaabot ang mga patunay. Ngayon, tulungan mo akong makaalis dito. Bigyan mo akong pamasahe at tulungan mo akong huwag makulong. Kinuha ko ang sobre at ang telepono. Tiningnan ko ang laman ng sobre at nakita ang lahat ng karumal-dumal na planong ginawa nila laban sa akin. Hinarap ko si Sofia, ang babaeng walang utang na loob na sumira sa aking tahanan. Kumuha ako ng ilang libong piso mula sa aking pitaka at inihagis ito sa kanyang paanan. Pamasahe mo pauwi sa probinsya, sabi ko ng walang emosyon. Ngunit huwag kang makakamaling isipin na tapos na ang usapan natin. Gagamitin ko ang mga patunay na ito upang ipakulong si Paolo. At kapag dumating ang araw na ipatawag ka ng hukuman bilang saksi, sisipot ka. Kapag nagtago ka, gagamitin ko rin ang mga ebidensyang ito upang isama ka sa kulungan. Naintindihan mo ba? Napaluhod si Sofia upang pulutin ang nakakalat na pera sa sahig. Tumango siya ng sunod-sunod habang walang tigil ang pagtulo ng kanyang luha. Opo, ate. Opo, patawarin mo ako. Hindi ko alam na abot sa ganito ang lahat. Umalis ka na bago pamakbaho ang isip ko, matihas kong utos. Tinalikuran ko siya at naglakad pabalik sa loob ng pagamutan. Wala akong naramdamang pagkaawa habang pinapanot siyang nakmamadaling tumakbo palayo sa dilim. Ginusto niya ang buhay na iyon. Nasilaw siya sa mga pangakong nakaw na yaman. Ngayon, babayaran niya ang kanyang kasakiman sa pagtakbo at pagtatago sa buong buhay niya. Nang makabalik ako sa palapag kung nasaan ang aking ama, sinalubong ako ng tahimik na pasilyo at ng dalawang gwardiyang nakabantay sa labas ng kwarto. Pumasok ako sa loob, umupo sa silya sa tabi ng kama ng aking ama at hinintay ang paglipas ng oras. Hawak ko ng mahigpit ang sobrang naglalaman ng tuluyang pagbagsak ng aking asawa. Lumalalim na ang gabi. Tanging ang tunog ng makina na sumusukat sa tibok ng puso ng aking ama ang maririnig sa loob ng kwarto. Nakapikit na sana ang aking mamata dahil sa matinding pagod nang biglang makarinig ako ng malakas na kalabok mula sa labas ng pintuan. Sinundan ito ng isang pamilyar at galit na boses. Bitawan ninyo ako. Asawa ako ng anak ng pasyenteng iyan, may karapatan akong pumasok. Bumilis ang tibok ng aking puso. Tumayo ako at dahan-dahang lumapit sa pintuan. Binuksan ko ito ng kaunti upang silipin ang nangyayari sa labas. Naroon si Paolo. Ngunit hindi na siya ang maayos at malinis na lalaking nakilala ko noong kami ay ikasal. Ang kanyang damit ay punit-punit at may mamansa ng alikabok at dugo. Ang kanyang mukha ay may manggapasa at ang kanyang mga mata ay nanlilisik na parang isang baliw. Halatang inabot siyang pambubugbog mula sa mataong pinagkakautangan niyang milyon-milyon. Pinipigilan siya ng dalawang malalaking gwardiya, ngunit dahil sa matinding desperasyon, nagpupumiglas siya ng ubot ng lakas. Teresa, alam kong nandiyan ka. Sigaw niya nang makita ang pagbukas ng pinto. Lumabas ka diyan. Kailangan nating mag-usap. Kung hindi mo pipirmahan ang pagbebenta ng bahay natin, hindi lang ako ang mamamatay. Idadamay ko kayong lahat. Lumabas ako ng kwarto at isinara ang pinto sa aking likuran upang hindi marinig ng aking ama ang gulo. Hinarap ko siya. Tiningnan ko ang kabuuan ng kanyang kaawa-awang kalagayan. Ito ang kinahinatnan ng lalaking naktangkang nakawan ako at sirain ang aking buhay. Wala na tayong dapat pag-usapan, Paolo. Tahimik ngunit matalim kong sagot. Dinala ko na sa pulis ang mga patunay. Kinansela ng bangko ang lahat. Wala ka nang makukuha sa akin. Umuwi ka na at harapin mo ang managpapautang sa iyo. Mas lalong nagwala si Paolo. Tumulo ang dugo mula sa pumutok niyang labi habang nagsasalita. Hindi mo naintindihan, papatayin nila ako. Pinatay na nila ang mapangarap ko. Kinuha mo pa ang kaisa-isa kong pag-asa. Kasalanan mo ito.
Kung naging mabuti kang asawa, kung ibinigay mo lang ang bahay, hindi abot sa ganito. Napailing ako. Kahit sa huling sandali ng kanyang buhay, ako pa rin ang sinisisi niya sa kanyang sariling makasalanan. Ilabas ninyo siya rito, utos ko sa mga gwardiya. Ngunit nang akmang hihilahin na siya ngam nga tagapagbantay palayo sa pasilyo, isang nakapangingilabot na tawa ang kumawala mula sa bibig ni Paulo. Isang tawa ng taong tuluyan nang nawalan ng katinuan. Bigla siyang pumiglas ng napakalakas. Iniwaksi ang makamay ng gwardiya at mabilis na idinukot ang kanyang kanang kamay sa loob ng kanyang punit na jacket. Akala mo ba panalo ka na, Teresa? Bulong niya habang nanlalaki ang nga mata. Ang kanyang ngiti ay umabot hanggang sa kanyang nga tainga. Kung pupunta ako sa impyerno ngayon gabi, isasama ko kayong magaling mong tatay. Nang ilabas niya ang kanyang kamay mula sa loob ng kanyang damit, isang mahaba at matulis na bagay ang kumislap sa ilalim ng puting ilaw ng pasilyo. Nanlaki ang aking mamata, at bago pa man ako makasiga upang humingi ng tulong, mabilis siyang sumugot patungo sa akin. Ang kislap ng patalim sa ilalim ng puting ilaw ay tila nakpabagal sa pag-ikot ng mundo. Sa isang iglap, ang mukha ni Paolo ay nakibang anyo. Hindi na ito ang lalaking minahal ko. Hindi na ang lalaking pinagsilbihan ko ng maraming taon. Isa na itong halimaw na nilamon ng sariling kasakiman at desperasyon. Tumalon siya patungo sa akin. Ang hawak na patalim ay nakatutok ng diretso sa aking dibdib. Hindi ako nakasigaw. Walang lumabas na tunok sa aking lalamunan. Umandar ang aking sariling likas na ugali upang mabuhay. Kaya mabilis akong umatras at iniharang ang aking nga braso. Ngunit bago pa man dumapo ang patalim sa aking balat, isang malaking kamay ang mabilis na humablot sa kwelyo ni Paolo mula sa likuran. Ang isa sa mga gwardiya ay buong lakas na hinila ang aking asawa pabalik, habang ang isa naman ay mabilis na dinaluhong ang braso ni Paulo na may hawak na patalim. Nawalan ng panimbang si Paulo at bumagsak silang lahat sa malamig na sahig ng pasilyo. Umalingaw-ngaw ang tunog ng bakal na tumama sa semento. Nabitawan niya ang patalim. Bitawan ninyo ako, papatayin ko siya, papatayin ko ang babaeng iyan. Umungal na sigaw ni Paolo habang nakadapa sa sahig. Pilit na nagpupumiglas kahit nakadagan na sa kanya ang dalawang malalaking lalaki. Ang kanyang lawe ay tumatalsik, ang kanyang nga mata ay nanlilisik at nakatitig sa akin na tila gusto akong lapayin ng buhay. Napaatras ako hanggang sa sumandal ang aking likod sa pintong kwarto ng aking ama. Nanginginig ang aking matuhod at ramdam ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso na tila lalabas sa aking dibdib. Tiningnan ko ang patalim na nakakalat ilang hagbang mula sa aking makapa. Isang lumang kutsilyo na ginagamit sa kusina. Dala-dala niya ito. Binalak niya talaga itong gawin. Kung hindi siya napigilan ng gwardiya, nakahandusay na sana ako ngayon sa sarili kong dugo. Mabilis na dumating ang iba pang mga tagapagbantay ng pagamutan at ilang nurse na nakarinig sa kaguluhan. Iginiit nila ang mga kamay ni Paolo sa kanyang likuran at tinalian ito upang hindi na siya makapanakit pa. Tumawag na rin silang mapulis. Teresa, kasalanan mo ito. Kung ibinigay mo lang ang bahay, kung naging sunod-sunuran ka lang, hindi tayo aabot sa ganito. Patuloy siyang sumisigaw habang hinihila siya patayo ng magwardiya. Tinitigan ko siya. Wala nang natirang luha o kahit na anong awa sa aking puso. Tanging pagkasuklam ang nararamdaman ko sa kabila ng pagtatangka niyang kitilin ang aking buhay. Ako pa rin ang sinisisi niya. Wala siyang nakikitang mali sa kanyang sarili. Ang pagiging makasarili niya ay umabot na sa sukdulan. Dalhin ninyo siya sa labas, utos ko sa mga gwardiya. Ang aking boses ay nanginginig pa rin ngunit pinilit kong maging matigas. Huwag ninyo siyang palalapitin dito kahit kailan. Habang kalatkat siya palayo sa pasilyo, patuloy ang kanyang pagsigaw ng mga sumpa at banta laban sa akin.
Ang kanyang tinik ay unti-unting humina hanggang sa tuluyan ng lamunin ng distansya at ng mapinto ng asensor. Nang makasigurado akong wala na siya, napabuntong hininga ako ng malalim. Tumingala ako sa kisame at pinunasan ang malamig na pawis sa aking noo. Muntik na akong mamatay. Muntik na akong mawala sa mundong ito dahil lamang sa kasakiman ng taong pinagkatiwalaan ko. Bumukas ang pinto sa aking likuran. Sumilip ang isa sa mga nas na nakabantay sa aking ama. Ayos lang po ba kayo, Ginang Teresa? Hindi po namin ipinaalam sa tatay ninyo ang nangyari sa labas upang hindi siya mabigla. Tumango ako at nagpasalamat. Pumasok ako sa loob ng kwarto. Nakahiga ang aking ama, tahimik na nagpapahinga. Tiningnan ko ang kanyang mahinahon na mukha at tuluyang bumaksak ang aking nga luha. Nilapitan ko siya at tahimik na umiyak sa gilid ng kanyang kama. Umiyak ako hindi dahil sa takot, kundi dahil sa labis na pasasalamat na buhay pa ako at patuloy ko pa siyang maalagaan. Hindi nagtagal. Dumating ang mapulis upang kunin ang aking salaysay. Ipinatawag ko rin si Abogado Mendoza. Nang makarating ang aking manananggol, baka sa kanyang mukha ang labis na pag-aalala at galit sa ginawa ni Paulo. Sobra na ito, Teresa, sabi niya habang pinapanood namin ang pulis na inilalagay ang kutsilyo sa isang supot bilang ebidensya. Hindi lamang pamimikeng ng papeles at panloloko ang isa, sampa natin laban sa kanya. Kasong pagtatangkang pumatay ang idadagdag natin. Walang piyansa ang kalokohang ginawa niya ngayon. Sisiguraduhin kong mabubulok siya sa kulungan. Sumang-ayon ako. Kailangan niyang pagbayaran ang lahat. Hindi na ito usapin ng asawa laban sa asawa. Isa na itong usapin ng batas laban sa isang kriminal. Kinaumagahan, matapos makapagpahinga ng ilang oras sa tabi ng aking ama, napagpasiyahan kong pumunta sa presinto kung saan nakakulong si Paulo. Hindi upang magmakaawa, hindi upang makipag-away, kundi upang tuldukan ang anumang natitirang ugnayan namin. Gusto kong makita ng sarili kong mga mata na ang lalaking nagpadala sa aking ng maleta at nagtaboy. Sa akin ay nasa likod na ng malamig na rehas. Malamig at madilim ang loob ng himpilan ng pulisya. Amoy kalawang at pamilyar na amoy ng kulob na semento ang sumalubong sa akin. Nangituro sa akin ng pulis ang selda kung saan pansamantalang nakakulong si Paulo. Humakbang ako papalapit. Nakaupo siya sa isang sulok ng madilim na kulungan. Nakasupsop ang kanyang mukha sa kanyang matuhod. Ang kanyang damit ay gusot-gusot at punong dumi. Nang marinig niya ang aking mayabag, dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo. Ang kanyang mamata ay nanlalalim, walang sigla at punong-puno ng pagkatalo. Nang magtama ang aming paningin, mabilis siyang tumayo at lumapit sa rehas. Hinawakan niya ang malamig na bakal. Teresa, pabulong niyang tawag. Ang kanyang boses ay tila sa isang taong uhaw na uhaw at nawalan ng pag-asa. Nandito ka ba para iurong ang kaso? Parang awa mo na. Hindi ko sinasadyang tutukan ka na kutsilyo kagabi. Nabaliw lang ako, nagdilim ang paningin ko dahil sa takot sa managpapaw-autang sa akin. Patawarin mo ako. Tinitigan ko ang kanyang nga kamay na nakakapit sa bakal. Makamay na minsang nangako ng pag-aalaga. Makamay na pumirma ng pekeng kontrata at makamay na nagtangkang sumaksak sa akin. Hindi ako pumunta rito para pakinggan ang nga kasinungalingan mo, Paulo, matigas kong sagot. Pumunta ako rito para tingnan ang kinahinatnan ng isang taong hindi nakontento sa kung anong mayroon siya. Akala mo ba ang paghingi mo ng tawad ngayon ay makakabura sa lahat ng ginawa mo? Ninakawan mo ako, ipinahiya mo ako, at binalak mo akong ipapatay. Wala kang makukuhang pagpapatawad mula sa akin. Napahagulgol siya. Ang kanyang nga iyak ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo ng kulungan. Paano na ako, Teresa? Papatayin ako ng nga sindikatong iyon kapag nakalabas ako rito. Wala na akong pera. Inabandona na akong nanay ko. Wala na akong pupuntahan. Iyan ang bunga ng iyong magtanim. Aanihin mo iyan ng mag-isa.
Tumalikod ako. Handa na sana akong maglakad palabas at iwan siya sa kanyang madilim na kapalaran nang biglang huminto ang kanyang pag-iyak. Isang mababa at basag na boses ang narinig ko mula sa aking likuran. Isang boses na nakpatihil sa aking pahakbang. Akala mo ba talaga tapos na ang lahat, Teresa? Lumingon ako ng bahagya. Nakita ko siyang nakangiti, isang ngiting punong-puno ng kapaitan at lihim na kasamaan. Ang kanyang nga mata ay tila sa isang baliwu na nawalan ng takot. Naibalik mo nga ang bahay, napigilan mo ang pagutang sa bangko, at naipakulong mo ako. Patuloy niya habang dahan-dahang idinidikit ang kanyang mukha sa malamig na rehas. Pero may isang bagay na hindi mo alam. Isang bagay na kinuha ko na hindi mo kailanman mababawi. Kahit makulong ako habang buhay, dala-dala ko ang panalo na ito laban sa iyo. Kumunot ang aking nu. Ano ang ibig niyang sabihin? Mayroon pa ba siyang naitagong kontrata? Mayroon pa ba siyang nakuha mula sa aking kahadiyero na hindi ko napansin dahil sa daming ang nangyari? Ano ang tinutukoy mo? Malamig kong tanong. Pinipigilan ang sarili na magpakita ng anumang pagkabahala. Lumaki ang kanyang ngiti at sa isang pabulong ngunit malinaw na tono, sinabi niya ang isang katotohanan na yayanig sa natitirang pundasyon ng aking pagkatao. Ano kaya ang lihim na tinutukoy ni Paulo na magbibigay ng bagong pagdurusa bago tuluyang magtapos ang aming laban? Tinitigan ko ang nakangiting mukha ni Paulo sa likod ng mga rehas. Ang ngiti niyang iyon ay hindi nakpapakita ng pagsisisi kundi ng isang maitim na budi na handang mangagaw ng kapayapaan kahit nasa bingit na siya ng sarili niyang pagbagsak. Ano ang tinutukoy mo? Malamig kong tanong. Pinipigilan ang panginginig ng aking boses. Lumapit pa siya lalo sa bakal, halos dumikit na ang kanyang ilong. Naalala mo ba kung bakit biglang inatake ang tatay mo noong umagang iyon? Pabulong niyang sabi, ang boses ay tila ahas na sumasadsad sa damuhan. Akala mo ba dahil lang sa katandaan at sakit? Bago ka patinawagan ng pinsan mong si Carlo, dumaan ako sa bahay ninyo sa probinsya nung madaling araw. Sinabi ko sa matanda na baon ako sa utang at isasangla ko ang bahay na ipinundar ninyo para sa atin. Ipinakilala ko pa sa kanya sa telepono si Sofia at sinabing palalayasin kita. Nang hina siya, Teresa. Nakita ko kung paano siya napahawak sa dibdib niya at bumaksak sa sahig. At bago ako umalis, para siguraduhing wala kang makukuhang lakas kung sakaling mamatay siya, kinuha ko sa kahadiyero mo ang lumang tala-arawan ng nanay mo na iningatan mo ng maraming taon. Sinunok ko iyon. Wala ka ng patunay sa nangyari sa tatay mo at wala ka ng huling alaala ng nanay mo. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa aking pandinig. Ang aking ama na nag-agaw buhay sa pagamutan ay hindi lamang naging biktima ng karamdaman. Naging biktima siya ng pananadya na lalaking ito upang mawala ang aking atensyon at malaya nilang maangkin ang aking tahanan ng walang sagabal. Parang piniga ang aking puso. Gusto kong isubsop ang mukha niya sa semento. Gusto kong pilipitin ang kanyang lig hanggang sa mawalan siyan hininga dahil sa sobrang galit. Ngunit huminga ako ng malalim. Ipinikit ko ang aking mga mata at kinagat ang aking labi hanggang sa malasahan ko ang sarili kong dugo. Nang idilat ko ang aking mamata, hindi ko ibinigay sa kanya ang reaksyong inaasahan niya. Walang luha, walang pagsiga. Tiningnan ko siya na parang isang basurang tuluyan ng nabubulok. Kung inaasahan mong masisira ako sa sinabi mo, nagkakamali ka, tahimik ngunit matalim kong sagot. Ang talaarawang iyon ay papel lamang. Ang ama ko ay buhay at palaging nasa akin ang pagmamahal niya at ang alaala ng aking ina. Ngunit ikaw, magsusunok ka sa impyerno ng mag-isa. Dadalhin ko ang salaysay mong ito sa pulisya at kahit wala ang talaarawan, ang pagamin mo mismo ang gagamitin ko upang madiin kasasadyang pananakit sa isang matanda. Binigyan mo pa ako ng karakdagang bala para siguraduhing hindi ka na masisikatan ng araw.
Nawala ang ngiti sa kanyang ngalabi. Ang pananakot na inakala niyang magpapabagsa sa akin ay naging patibong na naman para sa kanyang sarili. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad palayo sa madilim na pasilyo ng kulungan. Rinig ko ang kanyang pagwawala, ang pagkalampag niya sa mga rehas at ang pagmamakaawa niya sa aking pangalan habang papalayo ako. Ngunit hindi na ako lumingon pa. Ang lalaking iyon ay patay na sa aking isipan. Nang makalabas ako ng himpilan ng pulisya, sumalubong sa akin ang nakasisilaw na sikat ng araw. Huminga ako ng malalim, nilalasap ang sariwang hangin na tila matagal na panahong ipinakait sa akin. Parang isang malaking bundok ang naalis sa aking mabalikat. Lumipas ang ilang buwan. Ang mga legal na proseso ay umusad ng mabilis dahil sa dami at tibay ng mga ebidensyang isinumite namin ni Abogado Mendoza. Nakuha ko ang formal na paghihiwalay namin ni Paolo sa mata ng batas. Nabawi ko ng buo ang bahay na agad kong ipinagbili upang tuluyan ng putulin ang anumang ugnayan ko sa madilim na nakaraan. Ang perang na pagbilhan ay ginamit ko upang bumili ng isang mas tahimik at ligtas na tirahan para sa amin ng aking ama sa ibang bayan. Si Paolo ay nahatulang mabilanggo ng maraming taon dahil sa pamemeke ng nga pampublikong dokumento, panloloko at pagtatangkang pumatay. Nabalitaan ko rin mula sa mga dati naming kapitbahay na ang biyenan ko ay umuwi sa probinsya ng walang dala at balot ng matinding kahihiyan. Iniwasan ng lahat ng kanyang magkakilala. Si Sofia ay hindi na muling nakpakita. Nagtago siya at pinagahanap pa rin ng batas bilang kasabwat sa pamemeke. Bitbit ang araw-araw na takot na baka mahanap siya ng mga sindikatong naghahanap ng pambayad sa utang ni Paolo. Isang hapon, nakaupo ako sa balkonahe ng aming bagong bahay. Masigla na muli ang aking ama, nagdidilik ng halaman sa aming maliit na hardin. Pinagmamasdan ko siya habang humihigop ng mainit na kape. Natapos na ang pinakamadilim na kabanata ng aking buhay. Nawalan man akong asawa, napanatili ko naman ang aking dangal, ang aking yaman at ang aking pamilya. Hindi ko hinayaang gawin akong biktima ng kahinaan at panlilinlang. Ako ang pumilingang aking sariling kapalaran at bumangon mula sa putik na ibinato nila sa akin. Ngunit habang nakatingin ako sa papalubog na araw at dinadama ang kapayapaan ng paligid, biglang tumunok ang aking telepono na nakapatong sa mesa. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa iskrin. Ibinaba ko ang aking kape at binuksan ang mensahe. Ate Teresa, nahanap na nila ako. Nasa labas sila ng tinataguan ko. Parang awa mo na, tulungan mo ako. Ayaw kong mamatay. Tinitigan ko ang pangalan sa dulo ng mensahe. Sofia. Ibinaba ko ang aking telepono at pinanood ang hangin na nagpapagalaw sa mga dahon ng puno. Ang nakaraan ay tila ayaw pang magpahinga at pilit nakakatok sa aking pintuan. Sasagutin ko ba ang pakiusap ng taong minsan nang sumira sa aking tahanan? O hahayaan ko na lamang siyang lamunin ng sariling mga kasalanang ginusto niya?